Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga kakaibang pangyayari sa pinakabagong resupply mission na isinagawa ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. This is China Coastal Vessel 4301. Here from Chinese claim the island and leave in the South China Sea. China Coast Guard 4301. This is Philippine Coast Guard. BRP Cabra MRRV 4409. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Request to stay clear from our passage. Ito ang nangyaring sagutan sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard habang binabagtas ng BRP Cabra ang daan patungo sa Ayungin Shoal kasama ang dalawang resupply boat ng AFP at BRP Sindangan upang magsagawa ng resupply mission. Matapos ito ay hindi na nakatiis ang China at humarang na ito sa barko ng Philippine Coast Guard. Sa puntong ito ay nagsimula na ang patintero ng mga barko ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Dito ay niradyohan na ng Philippine Coast Guard ang barkong humaharang sa kanilang daanan. The China Coast Guard 21551. You're blocking our planned route. You're blocking our planned route. Your action will affect Philippine-China relations. Makaraan lang ang ilang minuto ay nakalusot na ang resupply boat ng AFP at dito ay muling nagradyo ang China Coast Guard sa Philippine Coast Guard. In the spirit of humanism, we will only permit the entry of your vessel carrying food and other necessary living materials and rotating personnel to the illegally grounded vessel 57. No other ships will be permitted to enter. Sa kabila ng mga nangyaring ito, ay matagumpay pa rin na naisagawa ng Philippine Coast Guard at AFP ang resupply mission nito sa Ayungin Shoal. Subalit, kapansin-pansin na sa pambihirang pagkakataon ay hindi lang ang China Coast Guard vessel ang umaaligid sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Nakisali na rin ang isang barko ng Chinese Navy na may bow number na 630 at nilapitan pa nito ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan. Sa kabila nito ay hindi bumahag ang buntot ng ating Philippine Coast Guard at patuloy pa rin sa pagbagtas ng kanilang ruta. Tila kapansin-pansin din na umaaligid din sa himpapawid ang isang surveillance aircraft ng People's Liberation Army na isang YQ-8 anti-submarine aircraft. Malinaw na nakikialam na ang Navy ng China sa mga nangyayaring insidente sa Ayungin Shoal. At sa tanong kung magpapadala rin ba ng barko ang Philippine Navy sa Ayungin Shoal, ay ito ang naging sagot ng Philippine Coast Guard. The Philippine Navy, as you might have noted, we're not actually deploying Philippine Navy gray ships in their supply operation. And we are also expecting at least that the PLA Navy will not be deploying warships because we believe that that's a provocative act. Ang mga pangyayaring ito ay nasaksihan rin ni Special Envoy of the President to China for Special Concern, Teddy Boy Locsin Jr. na sumama sa BRP Cabra sa isinagawang resupply mission. Sa iyong palagay, ano ang aksyon na dapat gawin ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa pinakabagong strategiya ng China? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.